Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Linel Tamayo at samahan niyo ulit ako sa aking short video narration. Ang El Filibusterismo, ang paghahari ng Kasikiman. Ang El Filibusterismo ay nobelang pampolitika. Ang temang paghihimagsik. Ito ay naglalayong magmulat ng kaisipan at maggising ng damdamin upang hangaring makapagtamo ng buhay ng kalayaan at karapatan ng bayan ay makamtan. Ang El Filibusterismo ni Jose Rizal ay isang sequel ng Noli Me Tangere. Dito ay nagbalik si Crisostomo Ibarra at as the wealthy Jewelry Simon. Pagkatapos ng 13 taon, bumalik siya upang maghiganti laban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Sa pamamagitan ng isang marahas na revolusyon, ang plano ni Simon ay nasasakot ng isang marahas na pag-aalsa gamit ang kanyang kayamanan at impluwensya upang manipulahin ang mga kaganapan at mangalap ng suporta para sa kanyang kadahilanan. Sa kwento ay natagpo ang si Basilio na nalulugmo sa kalungkutan at pagkamatay ng kanyang ina na si Sisa at sa pilitang pagpapakamatay sa minamahal niyang si Julie. Sa kalaunan, hinikayat ni Simon ng isang sirang Basilio na sumali sa kanyang revolusyonaryong dahilan. Ang nakaplano ni Simon ay nagtatapos sa isang kapistahanan sa kasal kung saan balak niyang magtanim ng isang malakas na bomba na nakilala bilang isang lampara. Nalaman ni Isagani na si Paulita ay nasa kasal at napagtanto na ang kanyang pag-ibig para sa kanya ay higit sa kanyang sama ng loob na umiiral na pagkakasunod-sunod. Si Isagani ay nagmamadali sa kapistahan at itinapon sa ilog at pinigilan niyang pagsabog at pag-iwas sa revolusyon. Ang nakaplanong revolusyon ay napigilan dahil binabalaan siya ng kanyang kaibigan na si Isagani na ang babaeng mahal niya, si Paulita Gomez, ay nasa panganib sa kapistahan ng kasal kung saan nakatakdang mangyaring ang revolusyon. Napagtanto ang kanyang plano ay bumagsak. Si Simon ay tumakas, na kalaunan ay nagpakamatay. Ang nobela ay binuo ng 38 mga kabanata, ay isang nagpuna sa kawalang katarungan sa lipunan at katiwalian sa Pilipinas sa panahon ng Espanya. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Bye.